Alam niyo bang ibig sabihin ng salitang parking? Impondo po yan ng mga congressman kung saan pinaparada po nila yung pondo sa ibang distrito. So para makaiwas sa normal na budget approval process, dito yung nangyayaring kickback. Ang sagasa naman, ito po yung pagduduldulan ng isang congressman ay sinusulong yung proyekto sa ibang distrito sa ayaw man sa gusto na sasagasaan mo ngayon yung congressman na may distritos. You know, serious hearing must have a serious consequence. And a serious consequence means serious and aid of legislation, pagtibay ng batas. Kayo naglulukuhan, parang at the same time, pinagtatawanan ninyo yung proseso kung paano ka mag-iimbestiga tapos nagkukulitan kayo. It's not cute! Iwasan nyo ng pagpapatawa. Be careful with the joke. Be careful of trying to come up with a spirit of fun. Be careful of trying to be funny, not at the expense of others. One is enough, two is too much, three is danger. Ben Tulfo Fun Filter. Nagkaroon na po ng change of leadership sa Senado kahapon. At ang bagong Senate President na po si Senator Tito Soto. Ito po yung bagong chairman ng Blue Ribbon chairman ng committee is si Senator Ping Lacson and the majority floor leader si Senator Migs Subiri. Ngayon, welcome po sila. Ay kino-congratulate po natin sila. Pero not to discredit the previous leaders because they did their job as well. Alam nyo kung minsan nagkakaroon ho ng different dynamics sa loob ho ng Senado. So sila po nakakaalam dyan because yun po ang kanilang working dynamics and of course, yun hong sinasabi natin, lagi bilang numbers. Yung ibang committee chairmanship, baka magkaroon din ng pagbabago. Just in case you have to understand what's going on. Ang mga mamamayan or taong bayan, umaasa po sa mga pagbabago rin sa pag-iimbestiga ng mga kontrobersyal kapareho po nito. Ito hong mga mainit po ngayon ng ghost flood control projects. So, yan. Inaasahan po natin also, para maintindihan niyo po, na sa parte naman ng ehekutibo, kahapon din ay nagsumite na ata nagsumite na ang ating Department of Public Works and Highways, si Secretary Vince Dizon na mga dokumento isinumite sa Ombudsman. Did you hear me? What I'm saying? Isinumite yung ibang dokumento, mga sangkot doon sa sinasabing ghost or substandard flood control projects sa Ombudsman. Ayun po. So abangan po natin, dinaretso na po yan. Alam niyo naman ho ang trabaho ng Ombudsman, hindi ho in aid of legislation, bagkos sila po yung nag-iimbestiga. At ang alam naman ho natin na ang pagsusumite, ito'y pagsusumite na mga dokumento is for the Ombudsman to start their, whatever it is, fact-finding siguro, if not preliminary investigation, kahit na wala pa pong nakaupo. Pero ang pagsusumite niyan, parang, dyan na sa inyo. Bahala na kayo dyan. So, yun pong dating ni Secretary Vince Dizon, para na sa ganon, yung pong mga dokumento na yun, mahalaga, yung mga naugnay, yung proyektong itself, kontratista at yung mga nasa loob ng DPWH na opisyal, dahil mga opisyal po ng pamahalaan yan, sa Ombudsman po talaga ang kaso for accountability. Ang sabihin ng accountability, mga boss? Well, mananagot ka ngayon, pwede kang masuspende, pwede kang matanggal, administrative, and likewise, pananagutan mo, kapag nakita na matibay, isusumite. Diretso yan. Papunta na ng Sandigan Bayan. So, mga bagay na dapat malaman po ninyo, kaya nagbibigay lang po kami ng mga, ito ho'y tidbits of information because ito pong ang ginagawa po ng Bitag Multimedia Network. It's part of our Public Affairs Department na nagbibigay po ng ganitong klaseng mga topics based on the news. Factual po kami. So, what we do is analyze and interpret kung ano yung mga nangyayari.
Ang kahalagahan kahapon nung presensya ho ni Congressman Toby Chanco na kung saan siya ho'y naimbita ay nakita niyo naman sa television. No need for further explanation. Yun hong kanya mga pinagsasabi kahapon sa Senate Blue Ribbon Committee patungkol sa 13.8 billion pesos insertion. Yung 13.8 billion peso insertion o siningit or isiningit nung sa termino ho ng dating House Appropriations Committee na si Saldico at yun pong kahapon nakita naman gustong ilatag ni Congressman Toby Chanco sa mga mamamayan na nanunood. Kung susuriin po ang gusto niya sabihin, halos lahat doon na 13.8 billion pesos insertion, siningit, ay nauugnay doon sa flood control project. Andyan yung mga ghost projects at mga substandard projects. Yun yung binabantayan ng DPWH. Well, masakit po pakinggan yung ghost kasi wala po eh. At nahuli po ng ating mga Pangulo, may mga ibang ito'y ginawang project na wala talaga. May nandun naman, Sus Maria Josep, nang kinuha ng Pangulo, ginanon yung semento ni PBBM, bay, ganun lang kadali. Substandard po yun. Well, kahapon, isinumuti niya, ipinasa niya yung flash drive sa Senate Blue Ribbon Committee na naglalaman ng breakdown ng 13.8 billion pesos na yun yung sinasabing siningit. Ito rin yung flash drive na sinubukan niyang ipresenta. Nakita po natin sa media rin at kumalat po yan sa social media dahil ang Congress TV may live din po sila na nanunood din po yung mga taong, mamamayan po natin, yung ipinipresenta niya sa Kongreso na siya huy nagsasalita that time na hinarang ho ni Congressman Janet Garin nung nakaraang linggo patungkol doon sa hinihingi niya po hinihingi niyang small committee report pero at the same time gusto niyang i-play na hindi po nangyari. Yun po, kasi kapag i-play ho yung sinasabing sa flash drive, makikita po yung detalye ng lalalaman noon, mahalaga po sa taong bayan yon. Ito ang mahalagang makita ng mga mamamayan at yung pamumuno ng bagong chairman ng Senate Blue Ribbon Committee na si Senator Pampilo Lacson. Mga bagay na dapat maintindihan niyo po. Mga terminolohiyang ginagamit ng mga nasa legislatura o sa media kung minsan. Alam niyo bang ibig sabihin ng salitang parking? Ayan po, the definition ng parking. Sinalin po namin sa inyo sa Tagalog, ano? Ang parking po, hindi yung parking ng sasakyan. Ang parking ay paggamit ho yan ng pondo. Na yung pondo po yan ng mga congressman kung saan pinaparada po nila yung pondo sa ibang distrito. At kalaunan, inire-realign po nila yung nasabing pondong ipinarking sa ibang proyekto o departamento para makaiwas sa normal na budget approval process. Dito yung nangyayaring kickback. Ayun pong ibig sabihin ng parking. Bakit po natin ginamit po itong parking? Ano? Iba naman yung salitang sagasa. Mamaya po yan. Ang sagasa naman, ito po yung nakita na po natin kanina. Ayan, ang sagasa. Ito po yung pag sinulong mo, pag pinagduduldulan ng isang congressman, ay sinusulong yung proyekto sa ibang distrito na hindi niya distrito sa ayaw man sa gusto ng ibang congressman sa distrito, doon niya ilalagay. Nasasagasaan mo ngayon yung congressman na may distrito. So, nakita niyo po, ano, salitang parking at sagasa. Nanggaling po sa kanila yan. Yung pong paliwanag kahapon ni Congressman Toby Chanco. At itong mga bagay na to, sinasalin po natin parang kakaintindihan po tayo. Kahit na kayo nasa malalayang probinsya, at least naintindihan yung mga kaganapan kasi pag medyo gumamit ng terminolohiya na medyo nawawala kayo roon, nararapat lamang na kami sa media, partikular ang Bitag Live, ay ginagawa po namin, iniinterpreta namin, sinasalin namin, tinatranslate namin para maintindihan ng simpleng mamamayan kasi mahalaga po. Kaya nga sinasabi po natin yung ating pamahalaan ay para sa tao.
So yung gobyerno po natin ay para sa tao at yung mga tao pinagsisilbihan po ng ating pamahalaan. Kaya ito po yung ating mga terminolohiya sa larangan po ng legislatura para maintindihan nyo. Hindi yung puro issue na lang. Ngayon mga boss, itong paggamit po rito, naintindihan nyo. Kung titingnan po natin again, doon sa graphics, balikan po natin the definition. Ayan. Use of funds enabling legislators to park funds and later realign them to preferred projects or departments, circumventing the normal budget approval process and increasing opportunities for kickbacks. Parking means you request and you get the permission of the district congressman. Dito po nangyayari. Ito po yung gustong sabihin ni Congressman Toby Chanco. Nung na-interview po namin si Congressman Toby Chanco 2 weeks ago, pumunta po siya sa aming tanggapan. Dito po, nagkaroon po tayo ng live interview sa kanya. Ito nilagay po natin. Yung pong kanyang sinasabi. At ito yung nangyayari kung minsan sa mga parking na to. Kung ikaw ay isang congressman na wala kang distrito party list, nangyayari po yan. Saan mo ilalagay yon? Wala ka kasing, although hindi naman yun talaga. Siyempre, kung ikay nasa party list na yan, yan ngay susuriin daw, sisilipin ng husto. Ang sabi po ata ng bagong Senate President po. Kaya itong mga bagay na to, na sinasabi nitong si bagong nakaupong Senate President, ay yung pagsilip ng party list. Bakit? Ang mga party list po kasi, wala po silang distrito. Pero nakakakuha po sila ng mga pondo. Saan po lang gagamitin? Sila po nakakaalam kung saan. Kasi yun naman po sa sektor po nila. Sa palagay nyo kaya, maniniwala kayo sa sinasabi nitong itong mag-asawa? Mag-asawang Diskaya. Lahat ba kanilang sinasabi? Naniniwala ba kayo? Well, yung pong gusto kong maintindihan, sagutin niyo po ako. Bigay po niyo ng comment ngayon habang nakalive po tayo. Ang magandang tanong dito, bakit ang lakas ng loob nitong mag-asawang Diskaya na pangalanan ang mga congressman, congresswoman at sa Senate, at itinatanggi naman ang mga napapangalanan na mga kongresistang kanilang pinangalanan? Bakit kaya? Saan po humuhugot sila ng lakas ng loob? Totoo kaya kanilang sinasabi o nag-iimbento? Sila lang po nakakalam. Kayo pong nanunood, kayo pong nakikita niyo po kahapon. Ano kaya ang pinanghahawakan? Anong pinanghahawakan nitong mag-asawa? Na, doon sa kanilang akusasyon at doon sa kanilang mga sinasabi, sila, pangalanan po ng mga congressman. Nasa media po yan, hindi na po, ako po. Hindi po tayo nagko-komentaryo rito. Ina-analyze po natin. Then, sinasabi po natin, base doon sa mga nagganap po na mga balita kahapon. Anong kanilang pinanghahawakan na mag-uugnay doon sa kanilang pinangalanan ng mga kongresista? Meron ba? May dokumento ba na mag-uugnay patungkol doon sa sinasabing Ghost Flood Control Project? Maliban doon sa sinasabi nitong na misis ata, ako naman nanunood na papasilip-silip habang ako'y nagtatrabaho, maliban doon sa mga text messages o pakikipag-usap patungkol sa proyekto. Patungkol doon sa sinasabing mga ghost flood control. Di kaya dito sa parting to, kaya malakas ang loob nila, di naman kaya ipinarada lang o sagasa. Alam mo ibig sabihin? Oo nga. Posible kasi, ako naman mag-iinterpreta ako na wala akong papangalanan. Bagkus sasabihin ko lang para, let me walk you through. Hindi naman kaya ang lakas ng loob nila, baka sakaling nakakausap nila. O syempre naman, wala namang masama kung kausap mo, nakakasama mo. Wala namang masama kung nagkakausap kayo sa telepono. Maliban doon sa mga text messages na request, kung meron man na bigyan mo ako ng proyekto or pakikiusap, wala pa rin masama roon. Di ba? Kasi, ano ngayon kung ikay hihingi? Ano ngayon kung nag-text message ka? Ano ngayon kung ano sinasabi mo? Ano ngayon kung sa text messages ngayon? Na pinangalanan mo sa text messages, pero ang tanong,
Sila ba'y nasasangkot? Sila ba'y naparadahan? Sila ba'y nasagasaan? Naparadahan ng sinasabing ghost flood control at inilagay natin. Alam mo ibig sabihin ng pinaradahan? Alam niyo na ho siguro. Sila ba yung mga kongresistang pinangalanan at mag-asawang Diskaya, sila ba yung tinutukoy kaya ni Congressman Toby Chanco na naparadahan? Ano yung naparadahan? Pero hindi naman sa kanila napunta, ipinarada lang. Pagkatapos napunta sa iba, or whether hindi nila alam, pinarada lang, ayaw ng congressman, pero napunta roon, pero dumaan sa kanila. Nagets nyo? O balikan po natin ang ibig sabihin ng ito huy parking. Ito, ang parking po, nasa screen, ano? Anong ibig sabihin? Tatagalugin ko para maintindihan ninyo, para doon, wag na ho kayo mag-nosebleed. Ang paggamit po ng pondo ng mga congressman kung saan pinaparada yung pondo sa ibang distrito. At kalaunan, i-realign nila yung nasabing pondong ipinarada para sa ibang proyekto o departamento o doon sa distrito para makaiwas sa normal na prosesong pagdating sa budget approval. Dito nangyayari yung sinasabing kickback. Okay. O, di ba? Nagamit naman pero hindi sa flood control, pinanggalingan doon. Posible po yun. Ang sagasa naman mga boss, ito yung medyo iba to eh. Yung pinagduduldulan mo isulong ay kay congressman, ang proyektong iyon sa ibang distrito, tapos yung distritong mapupunta, ayaw naman ng nasabing kongresista. Sa ayaw mo sa gusto ilalagay ko dyan, hindi kaya ganyan ang nangyari. Hindi kaya nalito na. Baka na-hello. Nahilo. Hello. Etong mag-asawang Diskaya, hindi kaya parang ganyan. Sa dami-daming nakikipag-usap sa kanila, sa dami-daming gusto makipagkaibigan sila sa kanila, sa dami-daming nakikita sa mga pictures nila. Pero alam nyo, hindi ibig sabihin na ako naman kasi kuminsan, dami rin ng mga panahon na ako'y naglibot. Ang daming dumidikit sa akin, hindi ko maintindihan kung sino. O pakilala, handshake ako. Kumusta? Kumusta ka na? Pakilala sa akin. Do I know the person? No. But then again, paano kung yung person na yon nakausap ko, nakipagkamay ako, yung pala, nasa sangkot? Abay, teka muna, hindi naman ako politiko mga boss. Sila, kawaw. Ngayon, gusto kong sabihin sa inyo, dahil may mga totoong congressman, maraming matitinong congressman din, maraming seryoso, at marami rin medyo maitim na tupa kung tawagin. May mga puting tupa, may mga tupang, alam mo naman, maamo, may mga tupang may sungay. Nakakita mo ng tupang na may sungay, di ba? Kambing yun. Papaitan yun. Dahil may mga congressman na tuso. Ito pong sinasabi ng aking barbero, si Mang Igme, na asawa ni Aling Pokring. Nang kanilang mga anak, marurunong din sila Cookie at saka si Titing. Kilala nyo, kaya siguro daanan ko yung aking barbero mamaya, paayos ko ng konti. Medyo paayos-ayos ko ng konti. Okay pa naman, hindi pa masyado. Dadaanan ko kay Mang Igme. Sabi ni Mang Igme sa akin, ano? Hindi kaya, Sir Ben, sabi ko, bakit? Anong tingin mo? Baka nagamit lang yung mga congressman iba dyan na pangalanan. Sabi ko, kaya nga may hearing eh. Siyempre, masama rin load ng iba na ba't nasama yung mga pangalan? Anong merong kang tibay ng iyong sikmura at lamang loob na sasabi mo yung bagay? Kung totoo, abay naloko na. May problema. Pero paano kung di na dawit-dawit mo lang? Hindi kaya? Well, ito pong sinabi ng Curly Diskaya. Sino ba itong Curly? Alam kong Curly. Yung sa... yung lalaki, si Curly Tops. Parang yung sa... Pag sinabing Curly Tops, alam niyo yung ano ba yung tatlong mga yung mga gumagang nung bata pa ako, Three Stooges. Sabi ni Curly Diskaya, yung lalaki, ha? We had no choice because if we don't cooperate, they would create problems for the project awarded to us through mutual termination or right-of-way issues, both of which would prevent the project from being implemented. After we won the bidding, some DPWH officials approached us
to ask for and take their share of the project amount. Ayun kanyang sinasabi. Wala raw silang choice. Kung hindi, makipagtulungan na lang. At medyo kapag hindi, magkakaroon sila ng problema doon sa mga proyektong na-award sa kanila. Kaya sa sinasabing mutual termination, aayusin yung right of way, bahala na si ganito, si ganyan, doon sa issues na yan. Kapag hindi, ano mangyayari? Mapipilitan, matitigil yung sinasabing proyektong ma-implementa. Yun, siyempre, matapos yung sinasabing na panalunan lang sa bidding, iba daw yung mga DPWH officials lumapit po sa kanila para humingi ng kanilang parte. Parte doon sa sinasabing share ng proyekto. Kahapon, natatandaan niyo ba yung sinasabi ko? Mga Eddie. Sino si Eddie? Lumang tao na si Eddie. Eddie ako. Pati pala sa DPWH may mga Korean. Iba po yung Korean sa mga Korean. Yung Korean, abay, maunlad na bansa po yan. Marami akong kaibigan ng mga Koreano na mababait. Pero paano na lang sa DPWH at mga sa Kongreso at may mga kontratista, mga Korean. Mga Korean, ha? Hindi Korean, ha? Korean, K-O-R-E-A-N, Korean, from Korea. Pero may ibang mga taga-DPWH na mga Korean. Hindi sila mga Koreano, pero Korean sila. Ano yung mga Korean? Magkano Korean? Ang lagay kayo lang. Mga boss. Ito pong sinasabi po natin, ano? Babalikan po natin kahapon aking sinasabi. Medyo, para wag po kayo, para medyo ma-instill po aking sinabi. Lahat ng bagay may panimula. At sa simula, sabi nga po natin, in the beginning. Di ba? In the beginning. Pag walang panimula, saan ka nang galing? Ang isang bagay, masama o mabuti, may panimula. Kahit sino, isinilang tayo sa mundong ito. Hindi tayo pumutok dyan sa parang si Malakas ang si Maganda. Nahati, lumabas si Maganda, si Malakas. Di ba? Hindi naman po pwede yun. Sinilang ka sa mundong ito, may magulang ka. May lumikha sa'yo. At lumabas ka sa mundong ito. Paano nilikha itong mga sinasabing katibayan ng kanilang sikmura at laman loob at nagagawa nila? Ito mga bagay na mayroon man tayong polisiya, mayroon man tayong sinusunod ng mga batas, alituntunin, pagpapatupad ng mga proyekto, sinlinaw ng sikat ng araw. Nandiyan naman yung mga sinasabi natin, mga mambabatas natin, na gumawa po sila ng mga batas sa polisiya na para itong ating ehekutibo, well, ine-execute na lang yung mga programa, yung mga anumang proyekto, at may pulisiyang sinusunod. At may mga batas na magiging malinaw sinlinaw ng sikat ng araw, nakikita ng tao yung mga bagay tulad ng mga proyekto or programa ng pamahalaan. Ngayon, ito pong ating mga sinasabi ay parang oversight na rin kung titingnan natin. Pero paano mo magagawang oversight function? Tulad ng pag-oversight, sinisilip mo kung may mali. Sinisilip mo kung may mahina na sistema o pulisiya sa loob ng sinasabing sistema. Kung mahina, kaya nga in aid of legislation. Gagawa ng karagdagang batas para patibayin yung proseso or sistema sa loob ng anumang departamento para maiwasin yung kaguluhan. Kung sakaling sinadya nitong mga tao dahil sa kanilang malikhaing mga pag-iisip, kaya nagagawa yung sinasabing racket o modus or word na kuminsan pag tumibay na yan, tumibay ng husto, katiwalian ang tawag niyan. Kasi hindi na tama. Pag ang isang tao, let's say, sa loob ng sinasabing sistema, halimbawa, tumibay ang sinasabing itong bagay na kuminsan hindi tamang gawain. Halimbawa, sa DPWH, hindi naman po natin inaakusahan ng DPWH, hindi ba? Medyo tumibay lang ang sistema sa tagal ng panahon. Alam niyo po, mga boss,
si Secretary Vince Dizon, the night, tanghali, meron pa kaming pagpupulong. We had a coffee. And then, nung kinagabihan, wala po sa aking isipan na siyang itatalaga. Wala po sa sa isipan ko at, na habang nag-uusap kami, nagko-coffee, breakfast kami, na siya na pala ang itinalaga. Kinagabihan, appointed na po siya. Pero nung pinagmalaki niya na para sabihin, Ben, ako na. Pero isang bagay na gusto po nating pag-usapan dito, paano tumibay etong ganitong klaseng mga gawain? Paano tumibay etong mga gawain na kung saan yung mga ghost project? Harap-harapan, walang pakundangan. Na wala kang ginawa pero tumanggap ka ng bayad, sinisingil mo yung gobyerno. Yun ang gustong makita ni Vince. Tapos makikita mo rito yung substandard na proyekto. Naggalit yung Pangulo. Mantakin mo, umupo ang Pangulo, kinuha. Ginanong-ganon. Galit. O nga naman, niloloko mo. Mabuti nga ka mo, yung Pangulo natin, in-inspect ang bawat lugar na kung saan na-identify pumunta roon. So, in short, itong mga ganitong klaseng gawain, habang napag-uusapan po natin, at napag-uusapan po namin ni Secretary, sabi niya, Ben, tumibay sa tagal ng panahon. Kaya sabi ko, may origin yan. May mga pinanggalingan yan, hindi lang sa kasalukuyang administrasyon, sa mga nakaraang administrasyon at mga other administration na tumibay ng husto ang kalakarang ito. Ang mga administrasyon, ang mga presidente, napapalitan yung bawat administrasyon. Ang bawat presidente napapalitan. Pero yung mga kawani sa loob ng sinasabing departamento, sila pa rin yun. Ang tawag sa kanila, mga career. Career, ibig sabihin, doon na sila nag-umpisa, doon sila magre-retiro. Kaya, yung ugnayan, yung tibay ng sinasabing korupsyon o modus, nangyayari sa loob, tumibay na. Ito pa, mga boss, ano? Sasabihin po natin, medyo ako'y sasegue ng konti. Meron kasing kapangyarihan yung ating ibang mga politiko na hindi na ako magbabanggit, pero siguraduhin, wala sa Senado. May ibang mga politiko, pero siyempre pag politiko ka, meron kang appointing power. Ano bang appointing power bilang isang politiko? Pwede kang maglagay ng iyong tao sa loob ng DPWH, District Engineer, Project Engineer, kung sino mga engineer, sa loob, inilalagay mo. Ngayon, pag nilagay mo dyan ang isang sinasabing project engineer sa loob ng DPWH, well, kanino sila ngayon indebted? Halimbawa, ako, si Ben Tulfo, hindi ko gawain to. Example lang. Halimbawa, ako, sasabihin, Sir Ben, lagay mo nga ako sa DPWH. Bakit? Total, masyado ka ng nasa itaas ka medyo powerful ka, may impluensya ka. Example lang po to. Baka pwede bang, Sir Ben, ipasok mo ako dyan. Tawagan mo si ganito, ganyan. Sige, pangako ko sa'yo, sir. I swear. Pangako sa'yo. Pag ako'y nalagay mo, ipaglalaban ko lahat ng mga proyektong pag-aaralan ko. Gagawa ako isa-isa kung saan tayo kikita. Tandaan, Sir Ben, ikaw na ang boss ko. Hindi yung departamentong sekretaryo. Wala sa akin yan dahil ipaglalaban ko ang ating mga modus sa loob. Kumakanta na ako, no? Pasensya na po kayo. Para medyo entertainment value ng konti. Pag ang isang opisyal ng gobyerno, lalo na kapag ikay na may hinahawakang distrito o congressman, powerful din. Ito po'y totoo, ano? Alam po to ni Secretary Vince Dizon at nakapag-usap. Pag ang isang tao nilagay mo sa loob, project engineer, district engineer, pag nilagay mo yun, hindi mo basta-basta nilagay. Nilagay lang kita dyan. What's in it for me? Ako na bahala sa'yo, boss. Madali ang project sa'yo. Ituturo ko sa'yo kung saan. Malalaman mo lahat.
At the same time, pwede ka nang gumawa ng mga bagay na pasikot-sikot na parang medyo kikita tayo pareho. Ang mga boss, importante rito, pag ang isang congressman or ang isang Ben Tulfo, kahit na ganito ako, na wala naman akong alam pagdating dyan, example lang, naglagay at sasabihin niya, ilagay mo lang ako, sir. Every month, meron akong ibibigay sa na butaw. At hindi lang dyan. Hindi na butaw, sir. Project na lang. Kasi kung magbibigay lang naman ako sa iyo, sir, ng 500,000 pesos per month, hindi na lang natin pag-usapan, sir. Project na lang na malaki. Kaysa namang magpa 500 na kung saan ako magagamitin yan. Ito na lang, sir. Sharing tayo. So, anong ibig sabihin na yun? Pag tinanggalan po siguro ng ito yung mga appointment power, yung mga politiko sa loob, hindi ko naman sabing masama nila lahat kasi mga ganda pag in-appoint mo, nilagay mo roon, magaling. May iba hindi. Nilagay mo lang kasi in-accommodate mo, doon po nag-uumpisa yung sinasabing kahinaan sa sistema. Kasi wala pong merito. Parang, hindi naman pwedeng gamitin dito yung DEI. DEI, Diversity, Equality, Integration. Sa Amerika lang po yan. Dito, meritocracy. Yung taong ilalagay mo at mag-a-apply ng trabaho, alam ang kanyang trabaho dahil likas ang kanyang kaalaman at talento at abilidad sa kanyang ginagawa dahil siya isang profesional. At hindi lang yan dahil marami siyang alam, likas ang kanyang talento, abilidad, ang kanyang kaalaman. Nakikita mo yung kanyang kalooban, nandoon yung sinasabing passion, the passion. And then, in the energy sa loob ng kanyang, the burning desire to succeed. And then, nakikita niyo na po, yung dedication. Paano yung passion, energy, and dedication ng isang magaling na opisyal sa loob ng departamento, hindi na pinagsisilbihan ng departamento, bagkus ang pinagsisilbihan niya, yun ang politikong nag-appoint sa kanya. At yung kasapakat niya sa loob. Nag-gets niyo mga boss? Paano kung magaling yun? Pero magaling din, player din. Bastonero na ang tawag sa kanya. Bata, ikaw na bahala, Gumawa ka na ng business plan para sa akin, tapos hati-hati na tayo. Mga boss, simple lang aking mga sinasabi. Totoo po ito, Samantala, yung sinasabing sa Amerikang yun, na dinidelete na po ng bagong presidente, si Donald Trump, ayaw niya na po yung sinasabing diversity, equality, integration. Kasi daw, ito mga ito, pwede ito, pero importante, may abilidad ka, may talento ka, hindi pwedeng diversity dahil magkaiba-ibang mga mga lahi natin, and then equality, pare-pareho lang, equal, okay lang yan, diversity, equality, integration, pwedeng gawin yan, provided yung taong inilagay mo, karapat-dapat may talento, may abilidad, may dunong, at hindi tamad, at isa pa, honest, may integridad, credibilidad. Paano kung wala? Naku, naloko na. Tapos nagkakasino pa. Sus Mario Joseph, may bisyo na. Okay? Mga boss, doon po sinasabi natin, nagkakaroon ng problema. Mga chief, ang bawat, bagay na masama, may panimula, may pinanggalingan. Etong mga ganitong klaseng corruption na sa loob ng sistema, nabuo po to sa tagal ng panahon. Tapos nababago nila. Sa tagal ng panahon, na-i-evolve nila. Nag-ano rin sila Well, may tawag dito The evolution na nangyayari. Simple lang po ang aking mga sinasabi. Ako po'y nag-a-analyze at sinasabi sa inyo, ang tao, ang mamamayan, dapat ma-empower po natin ng mga kaalaman sa mga pulisiya, sa mga batas. At ang tao, dapat po nakikita niya transparent, malinaw, para hindi po naloloko. Kahapon, napanood niyo siguro sa Senate, At by the way, bago ng Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Pampilo Lacson na. Ito lang po kahapon yung mga sound bites. Tingnan niyo lang po, medyo, are you gonna be entertained? Medyo, maaring ito'y joke lang. May joke na nakakasakit. May joke na wala sa tama. May joke na medyo wala sa lugar. May joke for fun.
Paano kung yung joke na yan may mairita at medyo may tinatamaan? Hindi na joke yun. So mag-iingat po tayo, lalo-lalo na kapag ikay haharap sa taong bayan. Natataong bayan na ang trabaho mo'y seryoso, hindi para gumawa ng katatawanan. Kasi hindi naman to comedy skit eh. Iba po yung comedy skit, patatawanin mo ang tao. Pag ikay nasa Senate Blue Ribbon Committee, it is a serious business. It is not. There is no such thing as the spirit of fun because that's not fun. When you're being called the Senate Blue Ribbon Committee, the integrity, your credibility is very important. Honor doon sa mga taong nakaupo. Kaya nga, but hindi naman tayo perfecto. Supposedly, yun pong ideal kapag ikay nandyan sa Senate Blue Ribbon Committee. Ito po'y observation lang po namin. Well, may bago na po tayong Senate Blue Ribbon Committee Chairman, si Senator Pamphilo Lacson. No nonsense po yan at maraming alam po yan. Ilang dekada, 2 dekada na po yan naging senador. Being a Philippine National Police Chief, disciplinarian po yan. Alam niya po yung sinasabing sabing ehekutibo at hindi lang po yung pagiging ehekutibo, pagiging mambabatas. Ang pagiging mambabatas, huwag nating ipadama na magaling tayo dahil tayo ay mga abogado. Hindi naman lahat na abogado magagaling eh. With due respect, may anak po akong abogado eh. So, ibig sabihin, ang abokasya, pagiging abogado, yun po yung espesyalidad. Pero, makakatulong po yan. Pero paano to? Ay akong sinasabi sa inyo. Marami kasing tumutulig sa akin, ikaw, Ben, ikaw, Bitag, akala mo kung sino ka magsalita. Oo, nagsasalita ako base doon sa aking kaalaman, sa tagal ng panahon na aking training, sa aking mga pinag-aralan, sa nagsanay sa akin, sa tagal na eksperyensya, nang ako'y nasa media, hindi lang yan pati executive schooling kung saan ako'y pinanggaling. Kaya pag sinabing, akala mo kung sino, subukan mo kaya umupo dyan pagiging Senate Blue Ribbon Committee. Teka muna, dito ako, hindi ako senador. Okay? Ang sinasabi natin, ito yung mga naobserbahan kahapon. Okay? Watch this sa umpisa. Okay? Roll. Let me acknowledge the presence of senators. Senator Erwin Tulfo, who came at 8:39 a.m. this morning. Congratulations. Senator J.B. Hercito came at 8:40. Senator J.B. Hercito, the good one. Senator Jingo Estrada, the bad one, came at 9:09. Senator Risa Ontiveros. Morning, Chair. Makita nyo, at first, it's okay. At first, it's okay. He's just trying to make everybody feel good. That's fine. Wala po tayong issue dyan. 1, 2, play it. Senator Estrada. Mr. Diskaya, sa dami-dami mong binanggit na pangalan na kongresista, silang tanong ko, Senador, meron ba? Your Honor, wala po. Sigurado ka? Safe ka na. Sigurado po. I resent that statement, Mr. Chair. I resent that statement. Safe ka na. Okay. Diba? Safe na. Mr. Chair, I move that you strike off the record that alam mo naman, biro lang naman yun eh. Wala yun. Mr. Chair? So, okay, biro lang yun. And that's still okay. That's biro lang. Sometimes we want to have this to create a spirit of fun. Nothing wrong with that. Pero may nasasaktan na. Ang mga tao, may kanya-kanya silang damdamin, may level of sensitivity, may iba, they will take it as fun. Pero yung iba nagiging sensitibo, medyo nakakahalata na. Okay? So, be careful with the joke, be careful of trying to come up with a spirit of fun, be careful about trying to be funny, not at the expense of others. Mistake number 3. 24.2. kanino na pupunta? Senator Jinggoy, ikaw na. Nawala ito rin ito, singit ka kasi nasingit eh. Bumabawi ka talaga. Okay. Hindi, pero importante yung direksyon niya. Kailangan malaman kanino napunta talaga yung pera. Sige, boss. 3.
Dito once is enough, 2 is too much, 3 is danger. Kaya po namin sinasabi tong mga ganito, yung making fun. At nagsasalita na itong si Jinggoy. At kung ano man si Senator Jinggoy, nagsalita na siya, parang bumubula. Kanina ka pa naggalit na. Hindi na po biro. Kumbaga, sa Bisaya, bumabagulbul. Ibig sabihin, umaatungal na. Kaya wala po yung parting yan na dapat napasama. Okay? Yung sinasabi po natin na nagsasalita kanina pa kaman, iba po So, all the things na sinabi namin, hinahanap po namin. But anyway, what we were presenting to you, again, babalikan po natin, we wanted to have a spirit, to create a spirit of fun. But that is not the right place to be trying to be funny. But maybe once is enough. Okay lang sa umpisa. 2, medyo hindi na yan. Too much. 3, nakikita nyo? Pang-4, medyo hindi na bagay yun Yeah. Ang point natin dito, sa pamumuno ngayon ng bagong committee chairman ng Blue Ribbon Committee, ina-expect po natin seryoso po si Senator Pampilo Lacson. That I can tell you. At ang kanyang mga sasabihin at ang kanyang nalalaman pagdating sa pagkakalkal, okay? Marunong po yan. So inaasahan po natin yung direksyon po na maging magaganap dito sa bagong pamunuan ng bagong Committee of Blue Ribbon, na yun pong patutungo in aid of legislation. At ang gusto po natin makita sa in aid of legislation sa Senado Blue Ribbon Committee, ina-expect po natin, makikita po nila mga kahinaan sa sistema. Yung mga bagay na medyo karagdagan mga batas. At nakita po natin, nagsalita si Senator Tito Soto na yung bang bagay na kung saan nasabi niya, ito'y nakita ko lang po ito na siguro na panood niyo po ito, na kinausap siya ng presidente at sinasabi niya, Mr. President, wag niyo munang sibakin kasi baka hindi na pumunta sa Senate hearing para mapatawag namin, para malaman namin, again, in aid of legislation. Ang lahat po ng mga mangyayari at magaganap dito sa sinasabing Senate Blue Ribbon Committee is in aid of legislation, pagtibayan po yung mga kakulangan. Of course, may subpoena power po sila. Of course, pwede po na ipatawag yung mga taong sangkot. Of course, ang kanilang unang mandato po nila is in aid of legislation, patibayin po yung sistema. Anumang mahinang sistema, either yan ay sinadya or hindi. May pananagutan po yan, diretso sa ombudsman po yan. Recommendation for prosecution, which basically for accountability. Pero in aid of legislation, iba po. Kaya ang inaaksahan po natin kay Senator Pampilo Lacson na magaling po ito pagdating sa mga, pagkakalkal po ng baho. At naintindihan niyo po yung ibang mga, in the previous administration, at sa tagal ng panahon, nakakasagap po siya ng mga impormasyon na makakatulong po na pagandahin, paigtingin, yung mga, polisiya, yung mga batas, na kung kinakailangan kulang padadagdagan in aid of legislation, yung pong unang trabaho ng Senate Blue Ribbon Committee. And I believe in the powers of the Senate Blue Ribbon Committee pagdating doon sa pagtibayin para mahirap na para sa mga taong gumagawa ng di tama na, sabihin natin, mayroong malinaw na batas, may mga proseso, pero shortcut mo, hindi naman tayo nagkukulang ng batas. Pero isang bagay na nakita natin sa umpisa pa lang ng Senate Blue Ribbon Committee, in fairness naman, nung dating chairman si Marcoleta, inakalkal po yung kahinaan po pagdating sa mga Philippine contractor. Yung mga kung sino to ay medyo kahinaan at nag-resign yung head dyan. Pero dito po, dapat makita para mahirap para doon sa mga taong gumawa ng bagay na pinahihina yung sistema o talagang binubutasan yung sistema at sinasadya kasi may kahinaan. Pero iba po yung sinasabi po nating pananagutan. Kasi pag pananagutan na, ititingnan mo, sinadya mo ba to? Or niloloko mo ang gobyerno? Or meron kang pagpapabaya, negligence?
Yung pagpapabaya na yon, whether sinadya mo o hindi, pero kung sinadya mo at napatunayan, anong gagawin ng Senate Blue Ribbon Committee? Isusumiti po yan for what? Iba na po yan, hindi na legislation, for accountability. And then accountability, papasok na pong ombudsman. Yun pong gusto nating sabihin. Ngayon, naging sensitibo pong ilang mga nanonood po sa atin na alam ko naman, di naman mga followers natin, ang madami po sila, kinuyog po tayo dahil sinasabi po nila, yun daw trabaho ko na nagmamagaling, hindi naman daw ako senador at ako daw naiinggit dahil hindi ako pinalusot, tinalo daw ako, natalo daw ako. Lahat ng po yan, bahala na po kayo magsalita. Ang mahalaga, nandito po tayo. At pinakikita po natin kahalagahan ng sinasabing Senate Blue Ribbon Committee na binibigyan ko ngayon ng galang. Hindi dahil may dalawang kapatid ako dyan, bagkus doon sa sinasabing inaasahan natin na sa bagong pamunuan at sa bagong chairmanship ng Blue Ribbon Committee at yung mga nagko-compose dyan, iwasan nyo ng pagpapatawa. Hindi nakakatawa. Although, kung medyo matagal ng panahon, 4 na oras na, pwede kayo magpatawa dyan sa bawat isa. Pero wag naman doon parang ang dating, kayo naglulukuhan, parang at the same time, pinagtatawanan ninyo yung proseso kung paano ka mag-iimbestiga tapos nagkukulitan kayo. It's not cute! Hindi po cute yan. Serious po yan. You know, serious hearing must have a serious consequence. And the serious consequence means serious and aid of legislation, pagtibay ng batas, hindi pwedeng paglaruan. And I wish nakikinig sa atin ang Senate Blue Ribbon Committee. And I wish nakikinig din sa ating buong Senado. At nare-respeto ko po, with due respect. Binibigkas ko lang po yung mga bagay na dapat malaman ni Juan de la Cruz. Dahil pang-4 na haligi po ang media. Meron tayong hudikatura, meron tayong legislatura, ehekutibo, at kung yung aking minamahal na pang-4 na haligi, the 4th estate where I belong, the media. Ang trabaho po namin ay suriin, hanapin ang katotohanan, sabihin ang katotohanan. Ihayag ang katotohanan, walang labis, walang kulang sa taong bayan. Nang sa ganon, ang tao ang panalo, hindi yung sino nagsasalita, hindi kung sino yung gumagawa ng batas. Dahil yung mga nanilbihan sa gobyerno, kaya tawag sa kanila public servant, under public office. Therefore, in public office, you're called, the people within the public office is called public servant, and public servant use public funds. And when you start using public funds, huwag niyong pinagloloko ang tao. Dahil pera ng taong bayan yan. Yun lang po ang aking mensahe sa mga taong tumutuligsa sa akin. Alamin nyo, ilalagay ko sa tamang lugar ninyo. Marunong akong gumante kung kinakailangan kong gumante. Pero sa trabahong ito, everything is all about job. Walang personalan. Ito'y totoong trabaho lamang. Pero hindi ko ginagawang trabaho lamang. Ito ang aking minamahal na trabaho. Nasabi ko na po lahat. Ako po si Ben, mas kilala si Bitag. Unfiltered. Ben Tulfo, Unfiltered.